Good evening guys, nandito tayo ngayon sa yard dahil babiyahin na tayo. Ang biyahe na nag-i-start nga pala yung biyahe ko dito ng 7. Yan, 7 nagpe-prepare na ako ng truck. I-check natin tong truck na to kung okay na ba kasi nag-request ako ng panibagong air filter. Tingnan natin kung pinalitan nila yung cabin filter. Yan. Kasi nag-request ako ng bago dahil nga parang halos wala na akong hangin sa loob. Ayan o, sobrang dumi o. Hindi pa rin nila pinalitan o. Gabi, lagi ako nagpipraising dito sa loob ng truck na to. Kaya nag-try ako mag-request, ewan ko lang. Itong mga nakaraan na araw, ang weather natin ay negative 40, 30. Yan, umabot pa kami dito na negative 50 dahil sa lakas ng hangin. Kaya grabe talaga, sobrang lamig. Bali, hindi na kinakaya ng heater ng truck. Kahapon yan, nalalamig na ako yung pako. Ang sakit na dahil yung hangin ang lakas pumapasok sa loob. Ayun, check natin yung ating mga parts. Washer, okay. Halos hindi na natin nagagamit yung washer dahil sa lamig. Napo-frozen agad. Ito, dinagdagan ko na to. Coolant natin, okay. And yun nyo, meron leak na nanggagaling dito ito. Ito kaya nagdagdag tayo ng panibagong transmission fluid o power steering kasi depende sa truck eh. Ito, power steering ang ano eh. Tumutulong mula dito, pababa doon. Yan, malip. Inano ko na to, nireport ko na to. Yan, yung engine natin, yan natin, yung oil. Oil. Everyday ko naman to chine-check eh. Kaka-stop lang ng isang driver na gumamit na ito. Ito, bago yung alternator natin. Bago din yung belt. Bago rin to pinalitan. Ito, nakalimutan kong tawag dito sa bilog na to eh. Yan. All good naman para sa akin. I-start natin para makita natin kung maganda ba yung ikot ng makina kasi nag-request ako ng panibagong engine filter din eh. Ilaw. At bunitin natin tong engine heater. Ito yung engine heater to kasi grabe nga ang lamig ng mga ilang linggo na. Para hindi mapakan. Okay natin dyan. Ako lagi ako naglalagay ngayon. Nakita niya kataas pa ito ng kalahati ngayon, hindi niya nilagyan. Ngayon no. Pero okay lang. Wala tayong magawa eh. Alam mo yun, ang kapalitan natin sibuyas eh, kaya tamad. Minsan halos ako everyday nag-diesel neto, tapos naglalagay ng DF, naglalagay ng grasa sa fifth wheel dahil kailangan ko eh. Ayan, mag-hook na tayo ng trailer na dadalhin natin sa Medicine Hat. Yung biyahe ko, paulit-ulit lang, Regina to Medicine Hat, ganun lang. Kaya hindi ako masyado nakakapag-video. Ang i-share ko sa inyo ngayon kung ano ba ang pinagkaiba ng long haul at short haul. At lalong-lalo na kung ano bang ano ba difference ng may nakaharang po. Ay nako, laging talaga nila binablock yun. Yung mga sasakyan talaga nakakaurat. Nakakaurat. Laging binablock yung kasi hindi kami pwede mag-dep sa mga truck stop. Nagde-dep lang kami dito sa yard or dun sa Medicine Hat. Lagi nilang binablock yan. Eh hindi ko bakit nila kailangan i-block sasakyan sila. Mayroong designated area para sa mga sasakyan pero hindi nila maipark yung sasakyan nila doon. Hinahanap ko lang yung ating trailer dito sa parkingan para hook. Pag-uusapan natin kung ano bang difference ng dry van at yung mga flat deck. Kung same ba yung kinikita, kung ano ba difference ng kitaan at yung trabaho, ano ba ang pinagkaiba, ano ba yung mas mahirap, ano ba yung mas madali pagdating sa winter, parang ganon. Pero ngayon, i-hook na muna natin yung ating trailer. Sa natin pag-usapan yan at i-share ko sa inyo based sa mga experience ko kasi nag-flat deck na ako, nag-reefer ban na rin ako yung mga pagkain, ganyan. Tapos
Ito, dry van. Ito, dry van. Kasi kadalasan ng hila namin dito, dry van, heater. Kaya yung i-hook ko ngayon, heater tong i-hook ko ngayon eh. Ayun o, heat required load. Titingnan natin kung yung load nag gamit i-hook ko ay naka-on yung heater. 616. Yan. Okay, ito. Mukhang galing to sa ano, sa Winnipeg. Kasi kadalasan galing Winnipeg dadali ng Calgary. Yun, naka-on yung heater natin kasi required talaga siya na naka-on yung heater. At titingnan natin yung level ng diesel neto. Kasi baka mamaya mauubos na. Kadalasan dito nang inuuko ng heater, empty na. Halos mauubos na talaga. Andito lang din yung papel, iniwan, no? Ito ba? Tama ba? Saskatoon, Calgary. Galing pala ito Saskatoon. Ewan ko lang kung ito talaga siya. Okay. Ito ba? Tama ba? So-checkin ko na lang to kung ito ba yung papel niya. Okay. Nai-release ko na rin yung trailer brake. Tingnan natin yung fifth wheel. Ayan o. Yung kingpin lock. Okay naman. Nakadikit siya. Diesel kalahati. Okay pa yan. Ito goods. Yung ano niya, okay yan. Allowed siya, allowed. Legal siya dito. Kasi kahapon yung trailer na hook ko, itong gulong nandito sa 51. Dapat talaga regulated yan. Ito nasa gitna ng dalawang axle. Pero yung kahapon na trailer ko hanggang dito yung gulong, paatras ng ganon. Pero sabi nila goods daw, okay daw, wala daw problema. Tinawag ko kasi ayaw mag-release nung lock ng axle kasi may lock yan eh. Pwede nyo i-adjust yan. Ito yung pang-adjust ng pin. Ayan o, set brake. Tapos pag nirelease mo yan, lalabas tong lock. Dalawa yan, magkabilaan. Tapos dun sa kabila, papasok yan. Tapos may adjust mo na tong axle. Pwede mong ilagay sa unahan, pwede mong ilagay sa likuran. Yung kahapon, yung sa akin na ayaw na gumalaw na frozen kasi sobrang lamig talaga kahapon. Tapos lakas ng hangin kaya sumuko na ako. Tumawag niya ako sa mga dispatch ko. Sabi ko na frozen yung ano, frozen yung pin. Hindi ko na alam na hindi ko na siya, sabi ko frozen na yung spin, hindi ko na ma-adjust. Nahirapan ako dahil frozen. Nag-freeze na yung lock, ayaw na akong mapumasok, hindi ko ma-adjust. Gusto ko lang malaman kung allowed ba to sa Alberta or sa Saskatchewan. Kasi dalawang scale na madadaanan eh. Kung bukas, magka-problema ako kung hindi legal. Minessage naman nila ako na good to go. Yan. Kailangan safety tayo. Dahil kung matikitan, hindi lang sa atin yung sisi. Okay. Uy, sira pa to ah. Yung last time na ganito ko, di ko na napakita na video. Lumabas na. Ito, hanggang doon kalahati, lumabas ng ganun. Doon sa kabilang side. Dahil nasira sa sobrang lakas ng hangin, sa lamig, nabasag yung mga support niya. May support niya sa likod eh. Ayan o, nabasag yung mga support. Ang nangyari, lumabas ito yun kanan eh.
lumabas pa kanan, ilawan ako ng truck kasi hindi ko napansin, ang dilim eh. Nakalabas na yung ano, pag ano, nakahawi na dun sa ano, sa sayad na dun sa kabilang truck. Kaya ang ginawa ko, binanjian ko. Tingnan natin yung mga ano, brake, airbag kung tumaas, yung mga gulong, yan, mga bolts kung kompleto, kung matigas ba yung gulong. Yan. Eh mayroong bakal tong ano ko, gulong ano ko, kaya ginagamit ako ng may bakal yan eh. Malulobot na yung ilaw ko ah. Tignan natin. Ito ang karga natin, mga bag. Kaya hindi siya pwede malamigan kasi frozen, masisira yung mga bag. Kaya i-check mo. Kaya talaga dapat i-check yung yung ating repair. Lagi i-double check. Medyo malakas pa rin yung hangin, ramdam sa mukha. Kagandahan dito guys sa dry van, makikita mo kung may problema yung gulong mo, may singaw or yung kahit na maliit na singaw lang lalabas dito. Ito ilaw, pag umilaw to ibig sabihin may problema yung gulong mo. Pero sa unang hook walang problema yan kasi malambot pa yung gulong, kakahook lang, hindi pa umaandar. May ibang trailer talaga na nakailaw pa rin siya, pero okay naman yung gulong. Pag tumakbo ka na ng mga 30 minutes nawawala. Pero pag bumalik siya or 2 hours na nandun pa rin, ibig sabihin may singaw. Ganun nangyari sa akin eh. Napakaliit lang singaw, nagtaka ako, tumatakbo na ako, nawala na siya eh. As after 1 oras, 2 oras, bumalik. Yung pala nagkaroon ng maliit na singaw. Naitakbo ko pa rin naman kasi wala na magsiservice sa akin. Naitakbo ko pa rin hanggang doon sa medicine hut. Maliit lang, parang pako lang or screw. Yun, nalalaman agad doon basta magkaroon na inflate, butas o singaw. Galing. Hindi ka doon sa flat deck na minsan di mo malayang flat ka na pala. Kasi walang ano eh. Walang sign, ayun oh. Tire inflation system. Galing yan. Kaya lagi kong nililingon yan. Pag nagdadrive ako, nililingin ko lagi na kung okay pa ba yung mga gulong ko. Ano, okay na yung trailer natin. Mag-ayusin ko lang yung pre-trip ko din. Tatakbo na ako, magsisend din ako ng ETA ko sa kanila. Grabe, nag-i-snow na naman. Itong papel na to, kapag yung ilaw nyo sa trailer nawawala-wala, yung mga signal light, tail light, lagyan nyo lang ng ipit dahil maluwag. Tulad yung sa akin nangyari ngayon, walang signal light sa left side. Ngayon, lalagyan ko lang siya ng ipit. Yan. Grabe, lakasan ng snow. Tingnan natin kung gumagana na ba. I-share ko nga pala sa inyo guys, para may idea kayo ang pinagkaiba ng flatbed at ng dry van. Kasi magkaiba ng trabaho yan eh. Para sa mga baguhan, alam ko ano yung papasukin nyo. Ayan, ay nawawala. Ang i-share ko lang sa inyo guys yung based on my experience. Ang experience ko lang kasi dry van at flatbed. Wala akong experience sa oversize at sa tawag dito tanker. Yan. Unahin natin sa ano, sa pagdating sa sahod. Pagdating naman sa sahod, halos parehas lang. Kung pagdating sa kunyari parehas ng miles, sabi natin 60 miles, parehas lang ng sasahurin niya. Kung makaparehas na 13,000 miles yung flatbed tsaka dry van, okay na siya. Kanina hindi gumagana eh. Yun nga, nagkakatalo lang pagdating sa additional payment. Kasi ang flatbed
may mga additional payment tulad ng tarp, untarp, securement, pick up and drop. Mag-secure, Superman yan si Chris eh. Ano yan? Pag mag-secure, lagi yan Superman. Kaya yung stop. Hello. Mas madali ito kasi hindi mo nababayar sa inyo kamay mo. Oo, kasi pag ganito, tatanyan lang po yung kamay. Oo, gagamitan mo ng paano? Ganito sa katawan. Si Daddy. Yan, ganito. Di ba lang, gagamitan lang. Hindi katulad dito, wala namang ganun dito sa dry van. Bali ang dry van minsan, ato na experience ko sa mga past na ano ko, sa 3 pick up, 2 lang mababayaran. Doon yung unang pick up libre, pangalawa, pangatlo may bayad na. Then yung hook and drop wala namang bayad. May ibang company naman may bayad. Kaya kung pagdating sa miles lang, mas maliit ang miles ng dry van. Ay, hindi sa miles, sa bayaran. Dahil kasi pagdating sa flatbed, tulad ng flatbed may tarp, untarp. Sabihin natin naka 13,000 miles ka, may additional ka ng tarp, untarp, pick up, deliver, yon, securement, yon. May mga additional payment yon. Lalo na sa dry van, kaya sa flat deck, minsan naranasan ko na 16 drops. Ang pinakamababa doon, isa, pero kadalasan 3, 4 hanggang 10 drops. And tiba-tiba yun, mas maganda yun pag dati tuwan-tuwa kami pag meron kami 10 drops, 15 drops dahil hindi na namin kailangan maghabol ng miles or dumami ng biyahe, kumuha ng miles. Kahit 10,000 miles lang sa isang buwan, malaki pa rin yung kikitain dahil dun bumabawi sa pick up and drop. Hindi katulad nito, mas nakakapagod to kasi kailangan mo ng miles dahil wala ka additional payment eh. Wala kang extra pay para madagdagan yung sahod mo, kaya talagang yung upuan ihigupin ka na, yung puwet mo masakit na para lang dumami ng miles. Yun ang pinag-iba pagdating sa trabaho. Mas prepare ko yung flat deck, kaso hindi nga lang ako nakakauwi. Yun ang problema doon sa flat deck, talagang long haul. Di katulad nito, everyday ako nakakauwi sa dry van. Pero pagdating sa trabaho, parang mas nadadalian ako sa flat deck dahil para ka lang exercise at energetic ka. Sa akin, tingkayat lang. Kaya tinatalon pa, madisgrasya pa kayo. Iyan ang urong mo pa kaunti. Hala, kala mo talaga, ang laking tao eh, no? Isa lang. Okay, isa lang. Kasi, pero oras kami dito. Sa kanya, tinatalon yan. Di, useless yung turo ko, no? Kaya nga eh, gusto yung turo niya eh. Hindi ko na-apply eh. Yan, ganyan daw, event, tapos isa yan. Yung yun, hindi katulad nito, lagi ka lang nakaupo, naghahabol ka ng miles. Ngayon kakahabol mo ng miles, ang sakit na ng puwet mo, wala ka ibang gagawa, bababa ka lang, bubuksan mo lang yung pinto, ganun lang. May mga container talaga na madali isara. May mga container naman na mahirap isara. Matigas yung mga hawakan. Nandito ako sa Edmonton, naubusan ako ng diesel eh. Dahil wala na akong madisilan. Start ka na, please. Matapos na tayo. Yun! Yes! Oh my God, let's go! Yes!
Hindi katulad sa ano, hindi mo na kailangan maghabol ng miles. 10,000 miles a month lang, okay na yun. Bawi ka na lang sa pick up and drop, then exercise pa. At ang kagandahan sa flat deck, para sa hindi nakakaalam, mas less kang mag-isip ng problema. Dahil ang dami mo ginagawa, nakikipag-communicate ka sa office, sa ibang tao, kasi nga lagi ka na sa labas eh. Tapos nagsisecure ka, nagta-type ka, nagpipick up, drop. Hindi katulad nito, wala ka ibang gagawin, mag-drive miles para kumita, para lumaki yung sahod mo. Kaya ang nangyayari, mas madami kang isipin, madami kang iniisip, yun, mas marami kang time para mag-isip. Kasi ang gagawin mo lang, pagbaba, check yung gulong, buksan yung pintuan, yun lang. Tapos i-atras sa docking area. Hindi katulad nun, sa halos basic nga lang mag-atras ng docking, sa docking area eh. Uy, bumangga yung gumamit na ito ha. Ito oh, may tama oh. Yun nga, mas marami kang ano, kasi pag-atras na ito sa docking area, basic na lang. So yun guys, kung napapansin nyo, itong pwesto ng trailer ko is sakto na to. Bali, i-jackknife ko na lang sana yung truck ko, ay yung trailer ko, para diretso siya dun sa may butas sa atrasan ko. Kaso lumabas tong driver ng trappers at yun, pinapa-abante ako. Tapos meron pang isang driver na nasa unahan ko. Bali, yun, kaya nakasira ng diskarte. Pero ayos lang yun. Syempre para mapabilis na lang yung atras natin at hindi tayo mahirapan sa mga blind spot. Yun, meron yan, may nagsisenyas din sa harap ko, may isang driver din na nasa harapan ko, di lang nakikita ng camera, pero kaya litong-lito ako, dalawa sila, mag-iba sila ng sinesenyas, ang kulit. Kaya kung mapapansin nyo, sumenyas ako kasi sabi ko wait lang. Yung mga nagsisenya sa akin, pinagbigyan ko na. Siyempre, ang init-init ng panahon, nagtiyaga sila eh. Para sila naman yung bida. Joke lang. Thank you sa kanila. So yun guys, sa sitwasyon na to, hindi ako makabuelo na atras ko kasi nandun siya sa likod. Ayoko maipit naman siya doon. Bali, kung ano na lang sinesenyas niya, yun na lang yung inaano ko kasi alam ko naman na hindi naman niya ako hayaan na mabangga. Kaya, yun, hinayaan ko na lang siya, senyasan ako para di na rin ako ma-stress sa kung anumang trip nila. Ang bala ko sana sa trailer ko is i-jackknife ko. Kaya kung napapansin niyo yung trailer ko, pag ginaknife ko yan, sakto yan dun sa atrasan. Pero yun nga, pinipigilan ng driver eh. Kung makikita nyo talaga sa actual, pag nakikita niyang hindi sakto, kung sa isip niya lang, pinipigilan niya talaga, tinatapik pa niya yung trailer. Hindi na nakikita sa sa camera eh. Hindi katulad sa flat deck na B-train dati, no, experience ko. Pag umatras ka talagang papawisan ka. Lalo na kapag yung mga deliveran na hindi maganda. Nothing's easy, but you gotta believe me. You'll never truly be alone. It's okay to ask for help. Don't need to fix it all by yourself. It's okay to find a friend to lean on and talk it out. Talk it out. It's okay to ask for help instead of holding on to how you felt. So don't be afraid to go. Kaya yun ang pinagkaiba niya pagdating sa sahod, sa trabaho, sa environment, sa pagdating sa mental health. Yon, kasi mas the way kang gumagalaw na parang nag-exercise, mas mas good health yon. Hindi katulad na kaupo ka lang, drive ka lang. Minsan, lalo na pag gabi, wala kang kausap, wala kang ibang gagawin, mag-isip. Yung mga problema, iisipin mo. Pero all goods lang yon.
ano lang tayo, stay happy lang lagi. So nga pala, ang karga ko, kailangan ng heater dahil mga appliances yan. Ngayon pag tinanggalan ng heater yan, yung iba dyan masisira. Ayun nga, kaya sa mga nag-iisip ko ano ba susubukan nyo, yun ang share ko sa iyo pagdating sa experience. Yun lang, based on experience lang yun. Kaya kung gusto nyo pumasok sa flatbed, okay din dahil makakapunta ka sa iba't ibang lugar. Kung taga dito ka sa Canada or gusto pumunta ng US, yun, maganda long haul, flat deck. Marami kang magagawa. Enjoy. And kung gusto mo naman uwian, tulad ng ginagawa ko, naka-decab lang ako, sa gabi lang ako nagtatrabaho, everyday ako nakaka-uwi. Yun, nakakapagod nga lang na mag-drive ng mag-drive para kumita. Yun, takbo na ako dahil lumalakas na yung snow. Grabe na yung snow. Woo! Lakas na. Ito lang yung pangit sa truck ko na ginagamit. Pag naka 10 minutes talagang sumisigaw na siya na itakbo mo na yung truck. Di ba, narinig nyo? Ganito siya, maingay siya kapag 10 minutes na. Kailangan mo na talaga siyang patayin or itakbo kasi sinet up talaga ng company ito para hindi sayang sa diesel. At ito, nakapagod nito, hindi mo maisandal yung upuan mo hanggang tayo isasandal natin. I-drive lang natin kasi maingay. Drive lang ng kaunti. Yan. Ito lang, ganyan. Kunyari, inaiglip na ako, antok na ako. Isasandal ko lang siya ng ganyan lang. Ganyan lang. Tapos, so piranggot lang. Parang hindi nga sumandal eh. Yun lang. Pagdating sa trabaho, mas nakakapagod talaga yung dry van. Kahit long haul ka, mas nakakapagod pa rin kasi naranasan ko maging long haul sa dry van. Mas nakakapagod talaga yung dry van kaysa sa flat deck. Kasi isipin nyo ang flat deck minsan 10,000 miles lang ang naida-drive sa isang buwan, pero malaki ang kinikita. Hindi bumababa ng 7,000 gross. Laging pataas siya. 7,000 pataas, hindi bumababa. Parang pataas 7,000 to 10,000 a month yung gross ng flat deck. Dahil nga sa additional payment, dahil lalo na pag marami kang drop, marami kang pick up, marami kang tinatarp, yon, additional payment yon. Hindi katulad nito, kunyari sabihin natin na kumita ng 8,000 gross yung flat deck ng 10,000 miles lang. Ako, kailangan ko siyang lagpasan yung 10,000 miles. Kailangan ko maka 12 or 13 miles para maka 8,000 gross din ako. Yun nga, puro takbo dito dahil walang additional payment eh. Unti lang, tulad nito, switch trailer ako, $10. Pag dinrap ko to doon, $10. Pag nag-hook ako, $10. Pag kinuha ko doon sa yard, $10. Bali, halos $30 lang na bibigay sa akin. Yun lang. Tapos, the rest na puro miles takbo. Kaya dito na, ang sakit na ng puwet ko, kakaupo, hindi, parang feeling ko yung buong bigat ko bumabagsak na dun sa upuan eh. Talagang ang tawag doon, yung iba yung feeling parang kang hinihigop na ng upuan dahil sa wala ka ibang ginawa, umupo. Tapos load check lang 5 to 10 minutes, sas upo na naman. Yan yan, nakakapagod talaga. Kaya depende na lang kung ano yung prepare nyo, kung ano yung mas gusto nyo, kung uwian. Dahil ako gusto ko uwian, lagi nakaka-uwi, kaya all goods na sa akin to. Kaya kung gusto nyo mag-travel dahil first time nyo, para kahit papaano maranasan yung long haul, maranasan nyo makipag-halubilo sa iba't ibang tao, makaranas ng mga road na driver, mga tawag dito, mga balasuba sa driver, mararanasan nyo sa long haul. Pero pag ganito trabaho nyo, hindi nyo mararanasan lahat, limitado lang. Doon sa long haul, mararanasan nyo mga shipper, mga operator na talagang uubusin yung pasensya nyo. Hindi ka tulad dito, halos wala akong nakikita dito. Pagdating sa docking, palit, trailer, uwi, alis, ganun lang. Ang nakikita ko lang yung dispatch, yung operator doon, pero papel lang. Inaabot ko yung papel, abot niya sa yung papel, tapos uwi na. Ganyan. Dito rin, pag abot ng papel doon sa yard namin dito sa terminal ko, kuha papel, drop papel, ganun lang, tapos uwi na. Ganun din, pati dito sa medicine, at talagang ibang-iba. Sobrang laki ng difference. Pero parehas naman maganda. Lalo na pag ine-enjoy mo yung trabaho mo, kapag gusto mo talaga ma-enjoy mo. Kaya, pero mas sa ano ko sa inyo, advice ko sa inyo, mag long haul muna kayo para
Papunta na tayo guys. Ang biyahe natin 30 to 60 minutes, depende. Sa ganda ng panahon siguro mabilis-bilis yung mga 45 minutes nandun na tayo. Papunta ako ngayon sa Victoria, Swartz Bay. Yan. Makatras tayo ngayon guys. Dapat mag-back up na ito. Sarap sana lagi ganito, no? Yung namamasyal ka lang, no? Yung hindi ka nagtatrabaho, no? Talagang ma-enjoy nyo pag nagsawa na kayo at gusto nyo makauwi, miss na kayo ng pamilya nyo, mag city drive na kayo kasi mas madali kayong matatanggap. Kunya long haul kayo, tapos pasok kayo ng mga city drive na magagandang bigayan. Nako, basic na lang makakapasok. Tulad ako, nakapasok ako ng maganda-ganda na uwian everyday. Okay naman, maganda yung bayad dahil kung ano yung kinikita ko minimum dun sa flat deck, kinikita ko siya dito. Hindi na nga lang siya lumalaki ng todo. Hindi katulad sa flat deck, kunyari maliit ngayon, tapos susunod malaki, may susunod na sobrang laki. Hindi katulad nito, hanggang dito lang. Kunyari itong gitna, itong malaki, hanggang dun lang. Pwedeng bumaba, pero hindi pwedeng tumaas. Hanggang gitna lang talaga yung sahod dito. Kasi wala namang additional payment Ano lang to, maintain or babagsak. Lalo na kunyari, nagkasakit ka, kasi bababa yung sahod mo. Pag nagbakasyon ka, bababa yung sahod mo. Pag bumiyahe ka, nasa level ulit, nasa balance ulit, nasa gitna. Hindi katulad sa flat deck, may mga time na bagsak yung sahod, may mga time na, lalo na pag summer, talaga lakas ng, sa flat deck, malakas yung biyahe sa flat deck. May time na talagang sobrang laki. Na dati, nag-net ako ng 6,000 mababa. 6,000 pataas net. Ngayon, wala na, hindi na kaya doon, hindi na kaya abutin yun. Pero always na masaya ako dahil uwian lang. At isa nga pala, pag winter time, ang flat deck, lagi kong dinadasal pag nagdadrive ako, na sana mababa yung temperature. Kahit mag-snow na malakas, okay lang. Kahit malakas yung buhos na snow, wala na makita, okay lang. Dahil, kasi dahil mabigat yung load mo, may traction ka, tapos madaling mag-secure, madaling mag-untarp, madaling mag-tarp, madaling mag-deliver, madaling mag-pick up pag mababa yung temperature. Kahit nalakas ng snow, kahit lubog ka na sa snow, kakalakad, okay lang yun basta mababa yung temperature. Kasi kapag mataas yung temperature, parang yero ang tinutupi mo yung tarp. Pag tinupi mo, parang yero. Tapos madalas. Lakas ng hangin. Hindi naman ito kintag. Ayan. Lakas ng hangin. Hindi pwedeng sumuko. Kaya to. Hangin, oh. Hindi ko matubay, nahangin yung tarp. Papain ko lang muna. Pagdating naman sa dito, lagi kong dinadasal naman na sana sobrang lamig na negative 25 hanggang negative 35 o 40. Dahil pag sobrang lamig, yung kalsada dry at hindi nag-i-snow. Ganun ang dry ban. Kasi mas mahirap sa dry ban. Minsan wala kaming traction, minsan isa lang yung load, minsan dalawa, tatlong paleta lang. Load ko, isang piraso papunta ng Alberta. Napakagaan na ng karga ko, yan lang 3 piraso lang Ang strap para hindi umatras dahil dalawang piraso lang Tapos ito lang yung karga ko. Ganun lang yung mga namin, yung load na karga namin. Takbo na nga ako.
Ang tagal ko na dito. Umagahin na ako bukas pa uwi. Yan ang pinagkaiba naman. Kaya mas maganda talaga tumakbo sa drive na sobrang lamig kasi dry yung kalsada. Hindi katulad pag malakas ang snow, malakas yung hangin. Dahil nga dry ban siya, may wall yung trailer mo. Tumatama yung hangin dun sa wall ng trailer yon. Kaya madulas. Sobrang dulas talaga, parang gumagalaw-galaw yung trailer, hinahangin. Ito lang ang din na drive natin ngayon.